Guys, welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, tatalakayin natin ang 5 bagay na dapat nating ihanda bago pumasok sa pagpupugo. So ito yung mga bagay na dapat nating unahin na ihanda or isalang-alang sa pag-start ng ating quail business. But before tayo magsimula, kung bago ka sa aking YouTube channel, hinihiling ko na i-click mo yung subscribe button and isali mo na rin yung notification bell para sa update ng aking mga video. But before that, intro muna tayo. So ayan, ano ba yung bagay na dapat nating ihanda bago pumasok sa pagpupugo? So ngayon meron akong kudigo. So dadako tayo sa number 1. Number 1 is yung capital o yung puhunan. So sa pag-aalaga ng pugo or sa pagbi-business ng pugo, yung unang-una mong isipin is yung puhunan. So sa kapital at puhunan, ito talaga yung pinakauna nating isipin kung kaya ba nating, kung gaano ba kalaki yung business natin na gusto or gaano ba karaming pugo yung gusto nating i-acquire. So sa kapital or puhunan, depende din ito sa kung ano yung resources niya. Marami ka ng resources, is mas mababa yung kapital mo or yung puhunan mo. For example, meron kang lugar or space sa bakuran mo, sa likod ng bahay mo, sa backyard mo na pwedeng paglagyan ng pugo. So, plus point na yon na pwedeng makakapagpababa ng yung kapital or puhunan. No, hindi ka na maglalagay ng quail house or yung poultry house. So, hindi mo na kailangan magpagawa nun kung meron ka namang bakanteng area doon sa likod mo. So sa case ko, yung puhunan ko, nag-start ako ng pagpupugo is only 350 heads. So yung puhunan ko doon is 50,000. So yung 50,000 is galing yon ng Department of Agriculture. So bigay yon nila sa mga young farmers, yung programa nilang Kabataang Agribiz program. No, isa yung programa kung saan ay in-encourage nila yung mga kabataan na mag-engage sa larangan ng agrikultura. No, so inihikayat ko din yung mga kapwa ko kabataan na tignan natin yung Department of Agriculture kung meron ba silang ma-offer, kung mayroon bang mga vacant na mga slot na gaya ng sinalihan ko na Kabataang Agribiz. So malaking tulong yan sa pagsisimula ng ating business. So kung meron naman tayong sarili nating pangpuhunan, no, depende na yan sa inyo kung ilan yung gusto nyo. Kung gusto nyo na 1,000 heads, okay din. Pero yung suggestion ko, magsimula tayo sa mababa. No, kasi ano pa tayo, parang trial and error pa ito eh. Diba? Kaya kung malugi man tayo, di ba, konti lang yung lugi natin. So, yung recommend ko sa mga bago pa, yung wala pang alam sa pagpupugo is yung
ano muna tayo, for example, yung kagaya ko 350 heads lang. Isipin din natin na kung ano yung gusto natin. Pwede tayong mag-DOC or yung day-old chick at yung isa na RTL or ready to lay. So yung DOC, yan yung bagong pisa pa lamang na sisiw, alagaan natin, at saka yung RTL is yung ready to lay, yung 25 days old na pugo na after ilang weeks lang is mangingitlog na siya pagdating dito sa atin. Number 2 is yung market and supplier. So unahin natin yung market. Sa market natin, bago tayo magsimula, is tignan natin kung meron bang market yung pugo sa lugar nyo. So iba-ibang lugar, iba-iba din yung market. For example, tignan natin kung meron ka bang kompetensya. No? Kung marami bang nagpupugo sa inyo, so mahirap yung market dyan. So yung possible market mo na titignan mo is yung palengke, no? Pwede kang mag-dispose or mag-display sa mga stalls nila, yung mga street vendors, hotels and restaurant, at saka yung ating mga malls kung may malls sa lugar ninyo. Yan. So sa supplier na naman, ay consider din na importante itong supplier kasi first is isipin natin kung saan tayo kukuha ng pugo, diba? Yung day-old chick or ready-to-lay quail. So kailangan natin yung mga reliable suppliers para yung makakapagkatiwalaan ng mga suppliers para sa good foundation ng ating mga pugo. At saka yung supplier din ng ating feeds at vitamins. Ayan. So dadako tayo sa number 3 is yung housing. So sa housing natin, maraming dapat alam natin kung ano yung design ng ating quail cage at saka yung housing natin. So i-consider natin yung housing, dapat hindi sila kulong, open yung paligid, no, para hindi sila prone sa heat stroke. Tapos yung ating cage na naman, dapat nagpa-follow tayo sa standard ng quail cage natin para maiwasan natin yung mortality na tinatawag na, kasi pag sobrang liit ng cage natin tapos marami tayong ilagay is hindi naman yun maganda sa ating mga alagang pugo. Kaya alamin talaga natin bago tayo magsimula ng quail business yung paano gumawa ng quail cage at paano gumawa ng quail housing. Dalawang klase yung quail cage na tinatawag. For example, kung nag-acquire ka ng day-old chick, so dapat meron ka pang brooding pen, diba? So wag mo siyang i-direct sa laying pen or yung laying cage kasi iba yung design. Yung brooding pen kasi, design siya for brooding lamang, yung pagpapalaki ng mga alagang pugo. Then yung ating laying cage, so naka-design din siya sa pangingitlog ng pugo. Iba yung flooring flooring design kasi naka-ganyan, naka-incline siya para yung itlog ng pugo is madaling lalabas doon sa quail cage. At marami namang mga tutorial sa YouTube at saka sa Google kung paano magawa ng quail cage sa ating mga alagang pugo. Number 4. Sa number 4 natin, ito yung ating feeding management practices. So sa feeding management, kung yung in-acquire nyo is ready to lay quail, dapat before na dumating yung ating RTL is meron na tayong pagkain sa ating mga kulungan. Para pagdating nila, pagkarga nyo ng pugo sa mga cages, so agad-agad is makakakain na sila. For example, malayo pa yung biyahe ng ating mga quails, is mas less na yung stress nila. Yeah. Sa ating feeding management, mag-upload ako ng mga videos tungkol dyan kasi malawak yung coverage ng ating feeding management. So kung gusto nyo, just comment below kung gusto nyo isunod natin yung feeding management sa ating kung paano mag-alaga ng pugo. So, at saka yung yung health management or kung ano yung mga vitamins, mga antibiotics, dapat nating pag-aralan muna bago tayo papasok sa pag-aalaga ng pugo. Sa feeding management, kadalasan yan, yung pinapakain is
First is chick booster. No, sa pagdating pa nila, pinapakain natin sila ng chick booster, and then before tayo magbibigay ng quail laying mash or quail laying crumble, so hintayin natin na mangitlog sila ng 10% bago tayo magbigay ng layer na feeds. So pero hindi agad-agad nating ibigay, so gradual yung pagbigay natin ng feeds. For example, sa 500 heads na ating alagang pugo, nag-start na sila mag-itlog sa isang araw ng 50 pieces. So doon na tayo mag-feeds na laying. So ang gagawin natin, pwedeng 70% ng chick booster at 30% ng laying feeds. Then after 3 days, so ipapaubos natin yung ganun na computation, 70-30. So after 3 days is magdadagdag na naman tayo ng laying na feeds. So pwede natin gawing 50-50 na hanggang maging 40-60 hanggang maging 100% na laying feeds na yung pinapakain natin sa ating alagang pugo. Ayan, so the last but not the least, last na ikalimang bagay na dapat nating ihanda bago pumasok. So number 5 is yung self. So bakit kailangan pa yung sarili na ihanda? Kasi tayo yung owner o tayo yung manager. So, siyempre, pag nagsisimula pa sa talagang one man muna tayo yung tagapakain, tayo painom, tayo nag-harvest, kasi wala pa tayong mga tao. So mas maganda 'yon kasi mas na-less natin yung gastos, no? Kaysa magpapasuhol tayo. So dapat ihanda natin yung atong sarili na tanungin natin ang ating sarili na kung handa ka na ba sa negosyo ng pugo. Kasi yung pagpasok sa business ng pugo is kailangan ng passion at saka dedikasyon sa pag-aalaga. Kasi kung wala tayong passion, kung wala tayong dedication sa ating trabaho, masasayang lang yung lahat na to. No, kahit marami tayong puhunan, kapital, kung hindi ready yung self natin, is talagang malulugi talaga tayo. Kaya yung sekreto sa lahat is yung sarili natin. Dapat handang-handa tayo. Kaya yan. So, I hope sa 5 bagay na to sa video na ito natutunan. So, disclaimer lang, hindi ako pag-aalaga ng pugo. So, base lang ko sa inyo sa aking experience sa pagbibisnes. So, nag-start ako ng 800 ngayon. Na makapag-start na rin sa inyong business at kung gusto nyong magpugo. Kung meron kayong katanungan at meron kayong gustong idagdag, so mag-comment lang kayo sa baba at huwag nyong kalimutan na i-hit ang subscribe, like and share at saka isalin nyo na din yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Lagi nating tandaan na God is good all the time. To God be all the glory. Isang masaganang ani at mataas na kita sa ating lahat. Peace out.